Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay ang mga couples na gawan ang kalooban nila. So, ito ang testimony ko na kita ko ang isang couple that mid-20s sila at naging engaged sila. Tapos yung babae napunta sa isang bansa for 1 year OFW. Pero something bad happened. Na-rape siya ng isang lalaki at nabuntis siya sa isang anak ng babae, a daughter. She bore a daughter. And nalaman ang soon-to-be husband niya. And sobrang galit siya sa lalaki yon. Pero nakip niya sa puso niya ang galit niya sa asawa niya or soon-to-be asawa. Kasi sobrang mahal niya, asawa niya, that hindi niya na-expose yung feelings niya. Kasi hindi pa sila kasal. Pero naawa siya sa bata. And he took care of the anak ng asawa or soon-to-be asawa. And after 10 years, they got married. And yun na nalabas ang samang loob ng asawa niya. That gusto niyang maging tatay na. So, what happened is they had sex and they produced a son. Tapos in 2 months, nakunan ang misis. And she's 40 years old na, so hindi na siya nag-produce ng baby. Nahirapan na siya. And nagagalit ang mister niya kasi parang yan lang ang chance ko maging tatay. And anak ko pa yan. And so, nagagalit siya sa misis niya, tapos yung frustration niya, yung depression niya, na put niya sa anak ng misis niya. And aaway sila parate. Their marriage started to fall apart. And when merong nagawa ang mali, yung anak nila, yung misis would say, gusto mo hiwalay kami ng tatay mo kasi matigas ang ulo mo. And so the anak would say, no, mommy, I'm sorry, hindi ko naman nasadya. Araw-araw yun, na-feel ang burden ng anak sa magulang niya. At hindi niya alam that yung tatay niya, hindi niya talagang totoong tatay niya. Yung isip ng anak, una, sobrang stress siya, gusto niya ma-commit suicide. Kasi hindi na siya namahal ng mommy and daddy niya. Pero God spoke to her. At sabi sa kanya, wag mo gawin yan, mahal ka ng magulang mo. Even though kung hindi nila nasabi sa iyo. At so sabi na-feel niya yung pagmamahal sa boses yun. At hindi niya nagawa ang commit suicide. So, nagawa niya maging athlete at very good athlete and champion siya. And sabi daw niya, kung champion ako, mahalin ako ng nanay-tatay ko. At it was true na mahal siya ng mom and daddy niya. Pero, yung masama na hurt siya when hindi siya naging first place, then naggagalit ang tatay niya sa kanya at nanay niya na ano ba yan? Bakit dapat maging first place ka? Ganun, you make us proud and everything. So, ang daming burden sa kanya na yung just to please her parents, and she didn't know the truth. And
Gusto niya i-fulfill ang lahat ng dreams niya sa buhay, maging professional athlete, and nagawa niya pero hindi siya successful. And mas lalo na um, galit ang tatay niya sa kanya at mami niya. That nag-waste time ka nang, bakit na nagawa mo to? I mean, dapat mahanap ka ng trabaho na lang kasi mauubos ang pera mo. And so, that daughter went to the Lord Jesus Christ and nagpray, ano bang gusto mong gawin ko sa buhay ko? Kasi you know what, the daughter, anong gusto nang niya? Mahalin siya ng mommy daddy niya. Yun na. So, nagawa niya yun na nag-pray siya and sabi raw ng Lord Jesus Christ, give up mo tong sport mo at maging tagalingkod ka sa akin. Preach the gospel. Paano pumasok sa langit? Through repentance. And sabi niya, sige po, I will obey. And so napunta siya sa ibang bansa. At sabi niya sa magulang niya, gusto mo kasama mo ako, kami. I mean, let me say that right. She invited her parents to join her. And they went. But bago silang became missionaries, God revealed to the hearts of their parents that bigay ng lakas loob sa kanilang sabihin ang katotohanan. That hindi yung tatay niyang naalaga sa kanya, hindi totoong tatay niya yan. And so nalaman niya yun. At nasabi nila, and natatakot sila, baka maiwan sila, go crazy yung anak nila. But you know what? Because God's love is in her heart. Sabi daw niya, Tay, even though hindi kita tatay, mahal na mahal kita. Kasi God loves you, and I love you. And then she said, I forgive you both, Mommy, Daddy. Even though nakip mo tong katotohanan for 30 years, hindi mo nasabi sa akin. Pero, ngayon alam ko na, healed na tayo, pwede natin sundin ang kalooban ng Diyos na yon. Habang malakas pa tayo. Habang kasama mo pa rin ako. And they did. And God used them so greatly. They preached the gospel to many people. And many people got saved. Bakit? Because the truth was revealed. Kasi nagkumbaba ang magulang. Kasi bakit? The bravery of that daughter to say, Lord, nobody loves me. Not even my parents, they abandoned me. But I know you, oh Lord, don't abandon me. You love me. And so God used her to save her parents, to heal their heart. And when namatay sila, bago sila namatay, naalaga niya ang magulang niya. At she led them to Jesus Christ. And now, buhay pa rin ang anak nila. All by herself. Pero she's not by herself talaga. She's with Jesus Christ every day. God takes good care of her and she continues to preach the gospel of repentance, of salvation. At hintay niya yung one day kukunin siya ni Jesus Christ at dalhin siya sa langit at ma-meet niya ulit ang magulang niya at yung brother niya, baby brother niya. She looks forward for that day. So, yun ang happy ending. Sana na-inspire kayo as a couple na sundin niyo ang kalooban ng Diyos. Seek God's will.
He loves you. He has a great plan for you. You just gotta seek His will. Pero kung gagawin mo ang kalooban niyo, mahirapan ang buhay niyo. At hindi lang yun, yung mga anak niyo, mahirapan sila. Sana wag niyong gawin yun. This is the end of the video and sana i-share niyo tong video para ma-inspire ang ibang tao din gawin ang kalooban ng Diyos. This is the end of the video. May Jesus Christ bless you.